So, hi Kabalabs! Kamusta po kayong lahat? Today's topic, share ko po sa inyo kung paano ba kami nagpapadala ng aming remittances from dito sa United Kingdom to Philippines. So, dito po sa UK, mga Kabalabs, ay hindi na po kami lumalabas ng bahay kapag nagpapadala kami ng pera. So, lahat through online. Nakakatuwa kasi si husband dahil first time niya na mangibang bansa, tuwang-tuwa din siya kasi gano'n lang pala kadali magpadala ng pera sa Pilipinas. Mga Kabilos, so mababalitaan nyo pag nandito na kayo sa UK, yung iba wala silang charge. Pero kung titingnan nyo, yung rate nila is mababa kumpara dito. So halimbawa, nagpadala kayo ng 31,000 sa Pilipinas, yung babayaran nyo dito ay mas mataas pa sa 444. Kasi minsan, pinapaganda lang nila na walang charge. Pero in reality, bumabawi sila sa conversion na tinatawag ng other currencies. Nakita nyo naman or napapansin nyo sa aking mga vlogs na kapag nagbabayad kami sa bus, sa groceries, lahat, tinatap lang namin yung aming cellphone. Ganun din, napaka high-tech din nila. Masasabi kong advance yung technology nila dito kasi mas convenient. And I think secure naman sila, hindi naman ma-hack yung iyong account kapag ginamit mo yung kanilang application. So tulad ng mga bansang napuntahan ko kasi sa FYI po sa mga bago po sa ating YouTube channel. Okay, pipingin na lang ng ganito. So, may coffee tayo from husband, mga Kabilabs. Okay, thank you, be. Yan, so may pa-coffee tayo from hubby. Minsan na kasi naitanong to sa akin, mga Kabilabs, kung kailangan pa ba nila ng remittance center kung online naman siya. So, tulad dito, mayroon naman akong bangko dito. Doon tayo sumasahod. Pwede daw ba sila magpadala directly sa kanilang mga BDO account, sa mga Cebuana, Palawan, or mga bangko ng kanilang pamilya. Tulad din po ng mga ibang bansang napuntahan natin, kailangan nyo talaga ng remittance center. Gusto ko rin i-entertain yung mga questions nyo. Isa sa inyo nagtanong sa comment section na after ba ng pagpapadala namin, yung sinasahod na yung mag-asawa, kung may nasisave ba kami. Kaya meron tayong mga listahan kasi tingnan natin kung may oras pa. Baka ma-share ko sa inyo kung after namin magpadala, meron pa bang natitira sa amin. And after namin magbayad ng mga billings, mga expenses namin dito sa UK. And by the way, mga Kabilabs, itong ating vlog today ay hindi po ito sponsored, pero masasabi kong subok ko na ito kasi since dumating po ako dito sa UK, dito po ako nagpapadala ng remittances ko. Ayan. So, without further ado, let's get started. Okay, let's begin ng mga Kabilabs. Ito po, dito sa Remitly ako nagpapadala ng aking remittances. So, FYI lang po, hindi po ito sponsored ng Remitly. Pero kung mapanood nyo po itong vlog ko, baka naman po, Remitly. I'm just here. Okay, so, punta tayo dito sa Join Remitly. Kung bago pa lang po tayo dito, piliin natin kung saang bansa tayo. So, bilang nandito tayo sa United Kingdom, pwede nyo na pong i-search dyan agad para hindi na tayo mag-scroll down na marami. And then, dito naman ay 2. So, syempre, dahil Philippines, yan, naka-automatic na siya. Tapos, next. Bilang bago pa lang tayo dito, create your profile. Lalagay mo dyan yung email address mo. And syempre, don't forget your password. Napaka-importante yan, mga Kabilabs. I-join Remitly nyo lang. So, kunwari, nakagawa na tayo mga Kabilabs ng ating email address at password. Isa-sign in na natin siya. Yan. So, magsa-sign in na tayo. Yan. Okay. Sign in. Ayan. So, as you can see mga Kabilabs, meron ditong pay by bank. Then, may pay by card. Yan yung kanilang rate mga Kabilabs. Counting-county lang naman yung kanilang difference. Mararamdaman mo lang ang difference nila kung malaki yung papadala natin. Kunwari, ngayon pa lang tayong papadala and meron tayong papadalhan. So, gagawin natin new recipient. Automatic, kung magkano yung gusto nyo ipadala, let's say, magpapadala ako ng 65,000, i-done nyo lang, yan lang mababawas sa inyo, 931. Or, yan yung kailangan nyong bayaran. So, ang maganda naman dito mga Kabilabs, tatanungin ka niya kung paano i-deliver yung inyong pera sa inyong pamilya. Kung via cash pick up ba siya, home delivery ba siya, or by bank deposit. So, kung mapapansin nyo, kung home delivery, aabot siya ng 3 days. Charge ay 1.99. Yung cash pick up naman is 1.99 din. Pero within 5 minutes, receive na nila. Bank deposit, charge 1.99 GPP. In 10 minutes, receive na nila yung pera. So, ganyan siya kabilis. So, kadalasan, ang ginagawa ko po dito ay bank
bank deposit. Ayan. Hindi ko po diniscuss yan, debit card deposit at mobile money kasi hindi ko pa po yun natatry. I'm not aware of that. Ngayon naman, payment method. Ibig sabihin, paano natin babayaran? Kasi, diba, itong Remitly, Remittance Center yan. Sa London ng kanilang office. Pero dahil ang London ay almost 2 hours bago tayo makarating doon, doon lang ang kanilang office. Thanks to technology, dahil via online, pwede na natin siyang gawin. Pwede na tayo mag-transact. So, debit card, ayan. Madalas, debit card ako nagpapadala mga kabilabs. Yung Apple Pay, halimbawa, yung kanyang cellphone ay meron siyang nakakonect na bank. Yung credit card, halimbawa, may credit card kayo dito na may bank transfer na tinatawag, yan yung gagamitin. And yan yung nakikita yung 69.81, yan yung rate ng isang pound sa peso. So, kung ipoproceed na natin mga kabilabs, i-double check muna natin lahat. So, ang ibig sabihin ng GPB mga kabilabs ay Great Britain pounds. So, i-continue na natin. Ayan. So, mamimili ka dito kung anong bank. Kung BDO ba, BPI, halimbawa, RCBC ka, wala dito yung RCBC, choose another bank. Ayan. Pipiliin mo naman siya dito. Ayan. Sobrang dami. Kung GCash naman, iba naman, money transfer ang tawag ata doon. Hindi bank transfer. Ayan, nakita nyo na mga kabilab, sobrang daming pagpipilian. And itong mga nakalagay dito, ito kasi yung malimit nilang gamitin. So, dito tayo, BDO Unibank. And ilalagay mo na yung account number ng ipapadalhan. Okay, isi-share ko sa inyo mga kabilabs kung paano ako nagpapadala in reality. Okay, send. So, meron na akong record dito. Madalas, dito ako nagpapadala sa ate ko. Ayan. And as you can see, nakita nyo na kung magkano pinadala ko nakaraan. Ngayon, ang ipapadala ko sa kanya ay 31,000 sa peso. So, automatic, nakita ko na kung magkano sa pounds, 444. Ayan. Continue na natin. Back deposit naman siya. Ayan. So, nakita nyo naman, marami ditong Visa. Marami akong bangko na ginagamit actually mga kabilabs. I-click ko na lang kung anong bangko ba yung aking gagamitin. So, ito yung may laman. Ayan. Di ba sabi ko sa inyo mga kabilabs na kapag magpapadala tayo, kailangan yung bangko natin dito may lamang pera. Kung wala pa, halimbawa, first time nyo palang mga kabilabs, dito kayo maglalagay ng card number, saan kayo sumasahod or anong bangko yung gagamitin ninyo. Ayan, so may card number dito, expiration date, security code, your name, and your nickname. So optional lang naman. And kung gusto nyo ng billing address, isi-check nyo lang yan. Then, ini-next nyo na lang mga kabilabs. Yan, para sa susunod yung pagpapadala, i-click nyo na lang para itong gagawin ko ngayon. So, nakalagay dito, amount to send, 444. Yung transfer fee. So, yan yung charge ng remittance center dito, 1.99. Sa peso ay, magkano yan sa peso? 140 only. So, malit lang. So, recipient fees, no fees daw. Total to recipient, 31,000. And ito yung exchange rate. And yung rate ngayon, ngayong araw na to, 69.81. Okay, Remitly may earn revenue from the conversion of GPB to other currencies. You can cancel for a full refund anytime unless the funds have been picked up or deposited. So, yung Remitly daw, kumikita lang daw sila sa conversion. Makikita nyo mga kabilo, so mababalitaan nyo pag nandito na kayo sa UK. Yung iba, wala silang charge. Pero kung titingnan nyo, yung rate nila is mababa kumpara dito. So, halimbawa, nagpadala kayo ng 31,000 sa Pilipinas, yung babayaran nyo dito ay mas mataas pa sa 444. Kasi minsan, pinapaganda lang nila na walang charge. Pero in reality, bumabawi sila sa conversion na tinatawag ng other currencies. So, send money. So, sure na ako dito. I-scroll down nyo kung tama ba. Ayan. So, make sure nyo mga kabilabs na yung phone number ng inyong recipient, yung pamilya na makaka-receive ng pera ay tama. Ayan. So, send money. Isi-send ko na kasi sure na ako. At inaantay na itong pera. Ayan. So, nakalagay dito, tinatransact siya online. Please stay to make sure every transfer goes through securely. So, as you can see, dito sa aking notification, meron akong nare-receive ng mga email at yung galing sa bangko ko. So, yun naman ang maganda dito mga kabilabs na yung bangko mo, every time na ginagamit mo siya, ini-inform kanila agad automatically. Ayan, so for friends. Ito mga kabilabs, get 25 discount after your friends send at least 100 on the first transfer. Your referred friends will get 10 off their first
transfer when this send 100 or more. Okay, so ito yung reference number ang ginagawa ko. I-screenshot ko yan para meron akong katibayan na ako yung nagpadala ng pera. And as you can see, nakalagay dito success. Your deposit has been confirmed. So magbilang lang kayo ng 10 minutes. Automatically, nandyan na yan sa inyong account or sa inyong recipient. That's it. I-check nyo rin yung email nyo mga kabilabs. Diba nag-email sila kanina? Yan o. Every transfer nyo, nakaka-receive kayo ng email from Remitly. Yan, may oras, may date, kung anong oras kayo nagpadala, and yung details. Ayan. So, ganun naman siya kadali. Sa mga gustong gumamit ng referral, mga kabilabs, bukod sa makakatulong na kayo sa akin, may makukuha din kayo na rebate, kumbaga. Kung gusto nyo lang naman gamitin or kung gusto nyo lang naman mag-transfer sa Remitly. Ganun lang po kadali magpadala, mga kabilabs. Wala din nagturo sa akin ito. Parang hinulaan ko lang siya ng hinulaan. Eh, nung dumating kasi ako dito, tinanong ko lang yung katrabaho ko kasi Pilipina din siya kung saan siya nagpapadala ng pera. Masasabi ko satisfied naman ako sa Remitly. Ayan, kasi may many times na naglalagay ako sa online banking ko and nakikita ko siya automatic. Hindi naman yung minutes pag-refresh ko, nandyan na agad siya. Happy ako kasi yung perang pinaghirapan mo is nakikita mo agad siya online. Ito yung tanong nyo sa comment section. Kung meron ba kami nasi-save after namin magpadala ng remittances. Ayan. So, kung may nasi-save ba? As of now,